Nahihirapan ka na bang magsulat ng papers mo? Yun para bang nauubusan ka ng sasabihin. Na para bang nasabi na ng iba yung gusto mong sabihin. Natutukso ka na bang kumopya sa kanila para lang matapos ang ginagawa mo? Wag. Masama yun. Ang tawag doon, plagiarism. Pero masama yun. Bad yun. Alam mo ba, may 3 paraan para nang sa ganon, hindi ka makaka-plagiarize ng gawa ng iba? Opo. At ang tawag doon ay quoting, paraphrasing, and summarizing. Halina't ituturo ko sa inyo paano gawin yung mga yan. Huwag kayong makakopya ha. Bad yun. Una ay ang quoting. Mula sa salitang quote, ibig sabihin, gumagamit tayo ng quotation marks. Sinasabi natin na itong statement na kinuha natin sa ibang sources ay hindi atin. Ibig sabihin, hindi natin inaangkin. Quoting involves copying short sentences or passages from the original text word for word. Walang labis, walang kulang. At kahit nag-quote ka, huwag mong kakalimutan na maglalagay ng in-text citation para nang sa ganon acknowledgement sa original na may-ari. Halimbawa na lamang ng quoting ay, the systematic development of literacy and schooling meant a new division in society between the educated and the uneducated, according to Cook and Gompers, 1986, page 27. Kitang-kita nyo naman, ginamitan siya ng quotation mark. Ibig sabihin, ito yung eksaktong statement ng pinagkuhaan mong source. Walang labis, walang kulang. Pero, kailan nga ba tayo pwedeng gumamit ng quoting? Unang dahilan, kapag ang mensahe ng original author ay masyadong powerful. Ibig sabihin, ginamit niya yung tamang salita, ginamit niya yung tamang delivery na kung saan may powerful message para sa kanyang mga mambabasa. Kapag ganon, just simply use quoting. Pangalawang dahilan, if you can possibly say the information any better, ibig sabihin, hindi mo kayang i-reword yung sinabi niya kasi yung sinabi niya is okay naman na at hindi na kailangan pang i-modify. Pangatlo, to introduce an author's position that you want to discuss. Ito ang lagi niyong tatandaan. Kahit nag-quote ka ng isang passage or statement mula sa ibang sources, ikaw bilang researcher, kailangan mong ipaliwanag yung standpoint mo dun sa kinopya mong statement. Ibig sabihin, hindi ka lang basta kumukopya. Kailangan may connect mo din yung kinopya mo sa kabuuan ng research mo. At magagawa mo lang yon kapag diniscuss mo yung standpoint ng author ng pinagkopyahan mo. Ibig sabihin, at that point, pwede kang magsabi, do you agree with his or her point? Do you disagree with his or her point? Do you have an argument that you can present pertaining to his or her point? Doon nagkakaroon ng connection. Yung research mo, kasama ng research niya, nagkakaroon ng connection. At dahil dito, yung kinopya mo will serve as a support or evidence dun sa mga key points na sinasabi mo sa research mo. Pero, paano nga ba gumawa ng quoting? May 3 hakbang. Una is to introduce. When we say introduce, you're going to state the name of the author, and from that, you will also put all necessary information with the proper signal verb. The second step is to cite. Ibig sabihin ng cite, kokopyahin mo na yung mismong statement. Tapos lalagyan mo ng quotation marks.
Uulitin ko ha, walang labis, walang kulang. Ibig sabihin kasama yung mga punctuation marks, lahat yon kokopyahin mo. Then the third step, katulad nga ng sinabi ko kanina, you have to explain how this statement, how this message, how this passage connected to your study. You have to successfully link the message of the quotation to the message of your research. Tandaan mo, ikaw ang researcher. Ikaw ang may boses sa papel na to. Huwag mong hahayaan na yung mga kinote mo o mga kinuha mo sa ibang research ay mas malakas pa ang boses kesa sa'yo. Ikaw ang researcher. Ikaw ang boses ng papel na to. Dapat boses mo ang mangingibabaw sa bagay na to. Tandaan ha. Babala, yung tinatawag na overcoating. Ang overcoating is kapag sobra na ang paggamit mo ng coating na para bang lahat na lang yata ng parts ng paper mo ay kinote mo mula sa ibang research. Mali naman yun. Kasi kapag ginawa mo yun, para bang, ano pang ginawa mo? Wala. Nangopya ka lang. Hindi ka researcher. Diba? Kasi nangungopya ka lang ng gawa ng iba. So as much as possible, huwag masyadong mag-coating. Mag-coating lang kapag merong sapat na dahilan. Ang pangalawa naman ay yung tinatawag na paraphrase. Alam kong alam mo na to. It involves putting a section, a fragment, a part of a text into your own word. Ibig sabihin, idea to ng ibang tao na kinuha mo. Then, from that, you are going to express this message into your own wording. But the great challenge here is not to lose, not to alter the original message or the original meaning of the text. As well as, kahit sabihin mo pang pinaraphrase mo siya, kailangan mo pa rin i-cite yung original na may-ari. Kasi after all, idea niya yon, ginamit mo lang. Halimbawa ng paraphrasing ay ito. The original text is, giraffes like acacia leaves and hay, and they can consume 75 pounds of food a day. The paraphrase is, a giraffe can eat up to 75 pounds of acacia leaves and hay daily. Gun 2015. So, kung mapapansin mong mabuti, diba, same message lang yung original tsaka paraphrase. Walang nawalang meaning dun sa original. Pero kung mapapansin mo, magkaiba sila ng delivery. Pinalitan yung ibang salita, then pinagpalit yung order of thoughts. But again, walang nawawalang mensahe sa original text. Actually, there are several techniques on how to perform paraphrasing, pero i-discuss natin yon sa susunod kong video. Ngayon ang tanong, kailan gumagamit ng paraphrasing? Una, to express someone else's ideas in your own word. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hiniram mo pa rin yan. Pero bilang researcher, dapat ikaw mismo sa sarili mo naiintindihan mo yung mensahe ng kinopya mo. At bilang patunay na talagang naiintindihan mo yung mensahe, you will express that into your own wordings, keeping the same message. The second reason is that it is used as another option to quoting. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi tayo pwedeng mag-quote. The third one, to rewrite someone else's ideas without changing the meaning. Nasabi ko na rin to kanina. Kaya naman, kapag gumagamit ka ng salita, be careful. Minsan kasi, kahit synonymous word, minsan magkaiba pa rin sila ng degree, magkaiba pa rin sila ng weight, magkaiba pa rin sila ng usage pagdating sa sentence. And finally, is to support claims in your writing. Ito naman lagi ang sinasabi ko. Kapag ikaw ay nag-quote,
ikaw ay nag-paraphrase, ikaw ay nag-summarize, wag na wag mong kakalimutan na i-connect ang study mo sa mga kinopya mo. Kasi ikaw pa rin ang researcher at ikaw pa rin ang boses ng paper mo. How to paraphrase? Step 1. Read the text carefully. Be sure that you understand the text fully. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi ka pwedeng mag-paraphrase kung ikaw mismo hindi mo na iintindihan yung ibig sabihin ng statement na binasa mo. So, at this point, kailangan malinaw sa'yo, malinaw sa pangunawa mo, ano ba ang mensahe ng kinopya mo. Then from that, step 2, you will be able to write your own version of that message. Tayo lang, kapag ikaw ay nagsusulat ng paraphrasing, wag na wag mong itatabi malapit sa iyo yung original text. Itago mo, itaob mo. Kung ano yung naaalala mo, yun yung isulat mo. Then kapag may nakalimutan ka na lang, tsaka mo na lang ulit tignan yung original text. Kasi ganito yon. Kapag nakikita mo yung original text, matutukso ka na kopyahin yung words, yung delivery, yung order, yung approach. Eh di parang hindi ka na rin nagpa-paraphrasing. Parang kinokopya mo lang. Again, in order for you to avoid this, dapat talagang naiintindihan mo yung message. And step 3. Include always the in-text citation. Kahit pa pinaraphrase mo yan, hindi yan sa'yo. Kailangan mo pa rin kilalanin ang original na mayari. The third one is summarizing. Summarizing involves stating the main ideas and findings of a text into your own word. So, alam naman natin kahit nung elementary pa lang, pag sinabi nating summarizing, mula sa napakahabang kwento, paiikliin mo, pero hindi nawawala yung mga pinakamahalaga at pinaka-importanteng information. Tandaan, pag sinabi nating summarizing, we are only taking into account the main ideas, no more, no less. And again, kahit nasabihin nating sinamarize natin yan, idea pa rin yan ng iba. So therefore, kailangan mo pa rin siyang isite. Example of summarizing. This is the original text. And this is the summarized text. Kung mapapansin nyo, yung unang part ng original source or original text is almost the same ng first part ng summary. Only nagkaroon lang ng konting modification. Then, kung mapapansin nyo, yung later part ng original source ay napakahaba. Pero sa summary, nagawang i-reduce yun into one sentence. Ganyan ang summary. Kinukuha lang natin yung main point, pero lahat ng irrelevant point, lahat ng part na hindi naman natin kailangan, ay pwede mo lang tanggalin. O kaya naman, paiksiin. Kailan nga ba ginagamit ang summary? Una, katulad nga ng sinabi ko na kanina, kapag ang source mo ay masyadong mahaba. Kasi nga, ang concern lang natin dito ay makuha yung mga main ideas na kailangan mo para sa research mo. Isipin mo na lang kung kokopyahin mo lahat ng information ng original text papunta sa paper mo. Di ba nakakabuang yun? Biro mo ang daming information, ang daming nakasulat, tapos wala namang kinalaman sa study mo. Eh di, kapag ang daming information sa papers mo, tatama rin yung mga readers na magbasa ng papers mo. Mako-confuse sila sa gusto mong mangyari. Madidistract sila sa mga information, sa mga numbers, sa mga statistics, na kung saan hindi naman yun yung main point mo. Again, you have to use summary in order for you to pinpoint only the main ideas. And how are we going to summarize? The first step is to start reading the text and highlighting the main points. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi mo magagawang mag-paraphrase kung hindi mo naiintindihan ang binasa mo. Ganon din sa summarizing,
Hindi mo magagawang mag-summarize kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan yung binasa mo. Second step, you have to reread the text and make notes of the main points. I-disregard mo na yung mga evidences, examples, kasi paper mo na to eh. Ikaw na ang magpo-provide ng sarili mong evidences and example. All you have to do is to get the main points. And the third one, katulad ng ginawa natin kanina, itabi mo yung original text. Then from that, you have to rewrite in your own words yung mga naaalala mo na idea pagdating dun sa binasa mo. Include also in your writings all the major points that you can use in order for you to strengthen the message of your paper. And again, finally, huwag mong kakalimutang i-cite yung original na may-ari. At ang panghuli, ito yung special kind ng summary, yung tinatawag na high-level summary, na kung saan yung findings ni researcher number 1, ni researcher number 2, ni researcher number 3 ay pagsasama-samahin mo into one statement. Halimbawa, si researcher number 1, 2, and 3 ay nag-aaral about anxiety. Magkakaiba yung research nila. Pero eventually, yung kanilang conclusion about their study is somewhat nag-a-agree sa isa't isa. Magkakaibang study, pero para bang iisa yung tinutumpok nila. That is the time that you can use the high-level summary. You can integrate their findings, you can integrate their conclusions into one statement wherein walang nawawalang mensahe mula sa kanilang tatlo. Again, that is high-level summary. And the big concept here is that in order for us to avoid plagiarism, you must properly quote, properly paraphrase, and properly summarize yung mga idea na kinuha mo mula sa ibang research. Again, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na to. Maraming salamat. Paalam.